Chicken curry naman ang ating titirahin for today's video. At syempre, bago kayo magpatuloy sa panunod, huwag niyo muna kalimutang i-follow sa lahat ng aking mga social media account para maging updated kayo. Nagpainit na nga ako dito ng kawali, tapos naghiwa na rin ako nitong luya. Syempre, pag manok ang lulutuin natin, kailangan meron tayong anti-lansa. Ayaw naman nating maging malansa yung ating lulutuin. Sayang lang din naman kasi. Una ko nga pala itong igisa sa mga nagtatanong kung bakit. Kasi para sa gisa pa lang, lumalabas na yung kanyang lasa. At pag nilagay na yung manok, meron na rin siyang anti-lansa. Sinunod ko ng hiniwa itong sibuyas. Napakamahal nga ulit ng sibuyas ngayon. Pero para sa chicken curry na masarap, sige lang, gumamit ako dito ng 3 piraso. Hiniwa-hiwa ko lang. At yan naman yung sinunod kong nilagay sa kawali. Kunting gisa-gisa lang din yan. Huwag nating masyadong sunugin. Pag lumabas na yung aroma, yan pwede na. Isunod ko na rin itong bawang. Sa bawang naman, mas maraming bawang, mas masarap syempre. Igigisa lang natin ito ulit. Sa mga nagtatalo-talo dyan kung ano ba dapat ang unahin, kung bawang, sibuyas o luya, ang masasabi ko lang dyan, kahit naman sino sa kanila, ang importante, pag naggigisa ka, hindi yan nasusunog. Kasi oras na nasunog yan, papangit na talaga yung lasa. Lugasan ko na nga rin pala dito yung manok na binili ko, 1 kilo to. Puro breast part ang pinili ko kasi bukod sa mas malaman na, malambot pa. Syempre, ito yung the best talaga pag gumagawa ka ng chicken curry. Iniwa-hiwa ko na nga rin lang ito na parang adobo cut. Request nga pala ito ng mga pamangkin ko kasi mag-iisang buwan na raw simula nung nagluto ako ng chicken curry. Sawa na raw sila sa puro adobo, tinula at prito. Kaya naman, nilagay ko na rin ito sa kawali para umpisahan na rin igisa. Sa paggigisa ng manok, napakahalaga talaga na hinahalo-halo mo para magpantay-pantay. Napaka-importante rin na i-drain mo yung karne ng manok para hindi sasama yung tubig-tubig niya pag inuhugasan mo. Lalo na kapag frozen ang manok, yung kasi yung nagiging cause minsan ng pagiging malansa. Ilagay ko na rin itong paminta. Siyempre, mas maraming paminta, mas malasa. Dito pa lang, ilalagay na dapat natin talaga yung paminta para naman lumasa na yung mga manok habang ginigisa natin. Kasi ang importante dyan, magisa ng maayos yung manok para mawala yung lansa at higit sa lahat, pantay yung pagkakaluto niya. Hindi ko nga rin sinama yung ibang balat ng manok kasi pag sinama ko yon ayaw ni mama. Medyo mataba na kasi talaga pag sinama mo yung balat ng manok. Sa puntong ito, nilagay ko na rin yung dahon ng laurel. Laurel talaga yon. Nabubulol talaga ako kasi naman nakakabulol talaga banggitin. Tapos, lagyan na rin natin ng patis para habang ginigisa natin, nagkakalasa na rin. Konting halo-halo lang tapos saka natin takpan. Habang ginigisa natin at pinapalambot yung manok, pipigaan ko na rin itong gata. Lalagyan ko lang ito ng konting tubig, tapos pipigaan ko ng mano-mano. Ganito sa probinsya, hindi mo na kailangan gumamit ng mga gata na nasa lata. Fresh na ito, tapos sa halagang 10 piso o minsan libre pa, meron ka ng gata. Kailangan mo lang talagang malakas para mapiga mo ng todo yung gata. Yan din yung isang sikreto ng chicken curry. Pag mas magata, mas malasa. Kaya naman napakapalad talaga namin dito kasi unlimited ang gata. Unlimited din kasi talaga ang blessings ni Lord. Marunong ka lang dapat mag-appreciate at sigit sa lahat, dapat marunong ka lang magpasalamat. Piniga ko na nga ito ng todo para naman makuha ko lahat ng katas niya. At isinunod ko naman hiwain itong mga pansahog. Inuuna ko itong carrots. Meron nga akong 2 pirasong carrots dito kasi napakamahal. Gusto ko sana mas maraming carrots para mas makulay yung chicken curry. Pero hindi ko talaga kaya yung presyo ng mga bilihin ngayon. Tumutubo nga lang sana itong carrots dito sa bakuran namin. Bakit hindi? At talagang magtatanim talaga ako. Sinunod ko na nga rin itong patatas. Siyempre, hindi dapat yan nawawala sa chicken curry. Lalo na kung kukunti lang yung manok mo, dapat marami ka na rin sahog. Dadaanin na lang talaga natin sa sahog. Sa puntong to, nilagay ko na rin yung kakang gata. Hindi ko na naipakita kanina kasi akala ko nag-play na yung video. Yung pala, hindi pala nag-play. Mahirap parang talaga kung wala kang tagakuha ng video. Tapos, mahinang klase lang yung camera na gamit mo. Lagyan na pala natin to ng Knorr pork cubes. Optional lang yan. Pero parang mas masarap, lagyan nyo na lang. Mura lang naman yan. At syempre, ang sikreto talaga ng chicken curry, itong curry powder. Kailangan lang mamili kayo ng brand talaga ng curry powder. Kasi yung iba, maalat. Tapos hindi masyadong malasa yung curry. Kaya ako, isang brand lang talaga yung ginagamit ko dyan. Ayaw ko munang i-share kasi hindi pa tayo bayad. Haluin lang natin ito para magpantay yung curry powder na nilagay natin. Tapos, pwede na nating takpan at pakuluan ulit. Maya-maya pa, pag medyo natuyo na, pwede na rin nating ilagay yung kakang gata.
Ito nga pala, mas maraming gata, mas masarap at hahayaan natin ito hanggang matuyo ulit. Sa puntong yon, sigurado malambot na yung karne at higit sa lahat, malambot na rin yung mga gulay niya. Konting halo-halo pa, tapos pwede na rin natin ito ulit takpan. Takpan natin hanggang maging ganito na ang itsura niya. Sa puntong to, kulang pa yan. Gusto ko kasi yung medyo nagmamantika ng curry powder, pero kailangan nating haluin para naman hindi manikit. Medyo nagdidikit-dikit na rin talaga yan, lalo at lumalabas na yung katas ng gata, nagmamantika na. Pero yan yung the best na chicken curry.